Kinakarma daw si Ali Reza dito po sa Candidates 2024. Wala pa po kasing panalo. Dalawang sunod na talo na yan. Ang score niya po, 1.5 out of 6 hindi po naka 50%. Pero ngayon pong round number 7, kalaban niya po, ito pong si Gukesh D. Ano ang nangyari? Tingnan niyo po ang opening choice ni Ali Reza. Nag-D4 na. Kasi madalas E4 siya eh. Pagka Knight F6, Bishop F4. London system. Ayaw nang mag-isip. Ano na po kasi yan? Alam niyo naman, pinakasimpleng opening. Isi-set up po lang yung pyesa mo eh. So, nag-D5 po yan, nag-E3, C5, Knight F3, nag-E6, Knight BD2. Yan. Typical setup po yan ng London. Yung kahit ano itira mo, ganyan talaga gawin ng Knight. So, dito po, medyo aggressive yung pinili ni Gukesh, Queen B6. Pagka Queen B6, inaatake yung B2, nag-Rook B1. Kinapture po ni Gukesh yung D4 na binawi ng pawn. And then Bishop D7 lang. Medyo weird yung setup ni Gukesh dito. Inuna yung Bishop. Alam niyo kung bakit? Kasi yung typical na London Bishop D3, hahamunin agad. Kasi ba't Bishop yung Bishop na to ipapalit sa magiging malakas na Bishop sa D3? Kaya nga po ang ginawa dito ni Ali Reza, nag-C3 na lang. At ito po ay linya pa rin. Ayan, medyo mabilis pong tumira. Ito pong si Ali Reza handang-handa. At ang ginawa na nga po niyan, nag-Bishop B5 na sinagot ni Ali Reza ng pangmatindihan. H4 lang. Bakit po nag-H4? Aba, ganito kasi yan. Kung titingnan mo mabuti yung posisyon, medyo mapapalit po ito. So, ang gustong gawin ni Ali Reza pag kinapture mo to, magkiking takes yan eh. So, ibig sabihin, hindi magkakasling. Kaya yung tore, dito po ilalabas. Okay? Sa lagay naman na ito, alanganin na magkasling yung black sa king side. Kasi ang daling buksan na king side eh, may mga C4 na immediate. Kaya, H4 ang tinira. At yan po ay linya pa rin. May isang laro na nangyari before. At kung titingnan nyo yung oras ni Ali Reza dito, napakabilis tumira, no? Ang ginawa naman po dito ni Gukesh, novelty na. Knight C6 po kasi ang tira dati, pero siya po ay nag-Knight D7 yan. Bagong-bagong tira yan. First time po yan na gamit sa laro. Kaya nga ito pong si Ali Reza, medyo mabilis. Pero pagka Knight D7, napaisip na po talaga. Siya po'y nag-spend ng 30 minuto. Ayan lamang po siya ngayon ng halos 16 na minuto. Pero pagkatira niya po ng Rook H3, si Gukesh na po ang lamang. Lamang na si Gukesh. At ang ginawa po niya ni Gukesh, nag-Bishop E7. Pagka Bishop E7, nag-H5. Ayan. Para saan po ba yung Rook H3? Gaganon lang. Kasi pagka H5 niyan, mag-H6 yan eh. Pagka H6, A4, ayan. Inatake lang po yung Bishop, kinapture po yung Bishop sa F1, binawi po yan ng hari, and then nag-castling lang nga. At pagka-castling, King G1 lang muna. Sumaped lang yung King. Tumira po ng Queen C6 na sinagot ng Knight E5. Pagka Knight E5, kinapture yan. Binawi lang po ng pawn. Tumalon yung kabayo at dahil tumalon na yung kabayo, nagtira na po ng Rook G3. Ayan na, may mga pressure na dito. Tapos pwedeng sundutin pa ng ganon, pressure sa G7. Kaya nag-King H8 yan para umiwas sa threat na Bishop takes H6. Nasinagot naman ni Ali Reza ng A5 lang. Bakit po? Kasi may plano si Gukesh Dadahan-dahanin niya po yung palit niyan. May Knight B6, Knight C4. Ayan. So, pinrevent na. Ang ginawa, nag-Queen C7. Tinulak mo yung pawn mo, targetin natin yan na kung saan hindi na po dinipensahan. Kasi ang sinasuggest ng engine na tira ito Ang tinira ni Ali Reza, it's all yours baby. Knight F3. Mas priority niya yung atake na pwede niyang gawin sa my king side. Tumalon yung kabayo pabalik sa king side So, si Gukesh, kinapture yung libre. Pagka-capture, tumira lang po ng C4. Hanip na yan Naguluhan ako Kasi akala ko ang plano niya sa king side Pero, bumibiyak pa rin sa may queen side na kung saan pag tinex po yan, babagsak yun. Tapos pag ikaw naman ay nag-Knight B6 yan, looking good na parang depensa lang dito, yung queen yan magsisiwan Ayan Tapos may threat po siya ng mga sacrifice doon.
Ganun yung mga gustong gawin yan ni Aleresa. Ibalik natin doon. Okay? Ang ginawa po kasi ni Gukesh, Rook G8. Medyo inagapan na po. Dinipensahan po agad ito. At yan po ay number 1 engine move sa kadailanan nga na inagapan na yung depensa para siguradong medyo mabilis makasuporta. Pwede po kasi siya mag G5 din later on. Anyway, ang ginawa po dito ni Aleresa, nag-Rook A1, inatake yung Reyna na mali kasi may Queen B4. Ang ganda ng Queen B4, pressure na ito, pressure pa ito, hindi matikman, malilibre yung bishop sa F4. Kaya nga napilitan mag B3 na lang yan. At pagka B3, nakapag Knight C5, tumalon na. Hindi pa rin matikman, libre lagi ito. May pressure po sa B3. At hindi lang yun, tingnan nyo yung oras ni Gukesh, 21 minutes pa siya. 12 minutes na lang si Aleresa, move 22 pa lang. Ang ginawa ni Aleresa dito, Knight D4 para depensahan yung pawn sa B3 na sinagot ng Knight E4. Excellent move. Nahahataw yung tore. Tumira po yan. Rook E3 lang na sinagot ng Queen C5. Number 1 engine move pa rin na tamang depensa lang po sa pawn. Para pagka-takes po niyan, Queen yung kakapture tapos mag-Rook D8, may pressure sa kabayo. Si Aleresa naman ang ginawa, nag-Rook C1. Pagka Rook C1, nag-Rook lang po sa D8 na hindi pa nga ganun kaganda. Ibalik ko lang, no? Ang pinapatira po kasi is Rook G to C8 para hindi daw makatiks. Kasi pagka Rook D8, nagkaroon ng B4 si Aleresa. So, binigay niya yung pawn na kinapture po, tapos pawn takes D5. Na kung saan magto-2 pawns up po yan pag kinapture ng pawn. Ang problema, may Rook B3. Halos matrap yung Reyna tapos may bawi pa doon. Kaya ang ginawa po niyan, nag-Knight takes F2. Hanep, no? Iniwasan yung Rook B3. Nag-Knight takes F2 na kung saan pag kinapture pala yan, Rook takes D5. At sa position po na to, 1 piece down ngayon. Ito pong si Gukesh. Pero 3 pawn po ang compensation yan. Nakapin pa yung kabayo sa may D4. At hindi lang yon, move 28 pa lang may 2 tira pang nalalabi bago po yung increment sa oras na 30 minutes plus move 41, magkakaroon ng 30 seconds increment per move. Tingnan nyo yung oras ni Aleresa, less than 3 minutes na lang si Gukesh 12 minutes pa. Etong matindi. So napilitan po yan mag-Rook E4 para depensahan, nag-Rook D8, pine-pressure pa rin, nag-Bishop E3 para depensahan, Bishop C5, pine-pressure pa rin, and then Queen B3, na kung saan medyo natagalan si Aleresa, ayan, less than 2 minutes na lang, pero brilliant move daw yung palit-palit na yan. Napakaganda daw na tira, kasi mawawala yung pressure pagka Queen B3. Napilitan po kainin yan, na kung saan nag-spend po ng napakahabang oras si Gukesh doon. Tingnan nyo, less than 5 minutes na lang. So, kinapture po agad yan. Bishop takes E3, kinapture din po yan. And then, A5, ayan na. So, 1 piece down si Gukesh. Pero, lamang po ng 3 pawn. May 2 pass mo sa queen side. Ang problema ni Gukesh, dumidikit na yung oras. Move 33. Nag-Rook lang po sa C7 na tinirahan ng A4. Tumakbo yung knight sa C5 na tinirahan ng Rook A8. Ayan na, dikit na yung oras. Move 35 pa lang. Move 35 pa lang 5 tira pa. Less than 2 minutes si Gukesh. Halos 1 minuto na lang po. Ito pong si Aleresa. Tumira po ng Knight D7 si Aleresa. Very tricky po yung Knight D7. Alam niyo kung anong gusto niya mangyari? Mukha kasing pwedeng itulak ng itulak Kaso pag tinulak mo yan, kakapturein lang. Pag kinapture mo, may check. Tapos check doon, babalik yung king, check ulit, mati po. Ganun ang mangyayari, mamatihin, tricking ka na ipapakain yung pawn. Or ipapakain yung tore pag tinulak mo yung pawn. Kaya si Gukesh, medyo nataranta po siya sa threat. Nataranta siya sa threat Equal lang to Equal lang, tingnan nyo po yung bar. Equal lang pero nataranta po sa threat si Gukesh. At nag-blunder po ng matindihan, nag-King H7 with 23 seconds on the clock. Move 36 pa lang.
At pagka King H7, ang tinira po ni Alreza, yung number 1 engine move, Rook F3 lang. Counter play. Bakit? Kasi pagka A3, walang mati sa ilalim. Pero may Rook takes A7. 8 seconds on the clock. Si Gukesh. 12 naman ito pong si Alireza. Grabe yung panic niyan. Sobra. Sobrang panic na yan, ha. Grabe, over the board. Ganyan yung oras mo. Nakakatakot yan. Tumira na lang po ito ng King H8 na sinagot lang ng Knight F8. 2 seconds. 39, move 39. 6 seconds naman si Alireza. Nag-E2 po si Gukesh. Ayan, 2 seconds on the clock na sinagot lang ng Knight G6 na punta ng move 40. Ayan, nag 30 minutes ulit si Alireza. Pero, 1 move checkmate na. Hindi ko alam kung nakatira yan o naubos oras eh. Anyway, kahit naman tumira siya, king move kahit saan, mati ka sa G7. Grabing laban. Hanep no, napaka-double edge ng laban nila. Okay na sana si Gukesh na time pressure pa at dahil doon nakatikim ng unang panalo si Grandmaster Alireza. Medyo nabubuhayan na. Kinakarma pa rin ba? Medyo lumalaban na. Medyo masagwala yung laro. Medyo eto na, no? Grabe yun, no? Tagilid na siya. Wala pang oras. Bumalikwas pa. Ganyan po talaga yung chess. Kaya hindi mo masabi. And everybody's game yan, eh. So, nanalo na din sa wakas. Ano ang final standing? Hindi ko muna sasabihin kasi may isang game pa tayong re-reviewin. Pero muli, ito po yung Coach Pinamaster Daniel Causo. Maraming salamat po sa support. Don't forget to like and share. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Salamat sa inyo. That little mouse, 'cause I'm an albatross.